Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikapitong kabanata ng Gawa. Basahin natin. Ang pangangaral ni Esteban. Nagtanong ang punong pari kay Esteban, "Totoo ba ang sinasabi ng mga taong ito?" Sumagot si Esteban, "Mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ako. Noong unang panahon, nagpakita ang makapangyarihang Diyos sa ating ninunong si Abraham noong siya ay nasa Mesopotamia pa, bago siya lumipat sa Haran. Sinabi ng Diyos sa kanya, 'Lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo.' Kaya umalis si Abraham sa bayan ng Kaldeo at doon siya nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, pinapunta siya ng Diyos sa lugar na ito na tinitirhan natin ngayon." Sa pangangaral ni Esteban, mabibigyan tayo ng maikling pagsasalaysay ng mga kaganapan na nakatala sa lumang tipan simula kay Abraham hanggang sa kasalukuyan. Mapapansin natin, kapatid, na ang hinihingi ng Diyos Ama kay Abraham ay katulad rin ng hinihingi ni Jesus sa atin, na iwanan natin ang lahat at sumunod sa iniuutos ng Diyos Ama. Sa pagsunod natin kay Hesukristo, sinasabi niya sa atin na talikuran natin ang lahat at sumunod sa Kanya. Basahin natin. Noong panahong yon, hindi pa binibigyan ng Diyos si Abraham ng kahit kapirasong lupa. Pero nangako ang Diyos na ang lugar na ito ay ibibigay niya kay Abraham at sa kanyang mga lahi. Wala pang anak si Abraham nang ipinangako ito ng Diyos. Sinabi rin ng Diyos sa kanya, "Ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sila sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos, aalis sila sa bansang yon at babalik sa lugar na ito. At dito sila sasamba sa akin. At bilang tanda ng kanyang pangako, nag-utos ang Diyos kay Abraham na ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin. Kaya nang isilang ang kanyang anak na si Isaac, tinuli niya ito noong 8 araw pa lang. Ganito rin ang ginawa ni Isaac sa kanyang anak na si Jacob. At ginawa rin ito ni Jacob sa kanyang 12 anak na siyang pinagmulan nating mga Hudyo. Mababasa natin dito ang mga pangakong ibinigay kay Abraham ng Diyos Ama. At kailangan nating pagdiinan na wala pang binibigay ang Diyos Ama sa kanya nung siya ay sumunod. Kaya naman ang pagsunod ni Abraham sa Diyos ay dala ng kanyang paniniwala at pananampalataya at wala ng iba. Siya ay naniwala at sumunod. Ganito rin ang hinihingi ni Jesus sa ating mga makasalanan sa kasalukuyan, na maniwala, magtiwala, at manalig sa Kanya. Ang pagtuli sa mga lalaking Hudyo ay ginawa ni Abraham bilang pagpapatanda sa mga pangako ng Diyos. Kung ang pagtutuli ay tanda ng pangako ng Diyos sa lumang tipan, may saysay pa ba ito sa bagong tipan? Sa ating mga Pilipino, napakahalaga ng ating tingin sa pagpapatuli sa mga kalalakihan. Ngunit sa aking palagay, kapatid, hindi para sa atin ang ganitong pagtanda. Ang ating panghawakan ay si Jesus, hindi ang pagtutuli ng kalalakihan. Hindi natin makakaila
na itinakda din ng Diyos Ama ang pagkaalipin ng lahi ni Abraham sa Ehipto, na siya namang maihahambing natin sa ating sariling pagkakaalipin sa ating mga kasalanan. Ngunit sa pagmamahal ng Diyos, sila ay makakalaya sa kanilang pagkaalipin sa ilalim ng Faraon ng Ehipto, katulad din ng pagkaligtas natin sa ating mga kasalanan kung tayo ay maniniwala kay Jesus. Basahin natin. Si Jose na isa sa mga 12 anak ni Jacob ay kinainggitan ng mga kapatid niya, kaya ipinagbili nila siya. Dinala siya sa Ehipto at naging alipin doon. Pero dahil ang Diyos ay kasama ni Jose, tinulungan siya nito sa lahat ng mga paghihirap na kanyang dinanas. Binigyan din siya ng Diyos ng karunungan, kaya nagustuhan siya ng Faraon, ang hari ng Ehipto. Ginawa siya ng hari na tagapamahala ng buong Ehipto at ng lahat ng kanyang ari-arian. Dumating ang taggutom sa buong Ehipto at Kanaan. Hirap na hirap ang mga tao, at ang ating mga ninuno ay walang makunan ng pagkain. Kaya nang mabalitaan ni Jacob na may pagkain sa Ehipto, pinapunta niya roon ang kanyang mga anak na siyang ating mga ninuno. Iyon ang una nilang pagpunta sa Ehipto. Sa ikalawang pagpunta nila, nagpakilala na si Jose na siya'y kapatid nila. At sinabi rin niya sa Faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Pagkatapos, ipinag-utos ni Jose na papuntahin ang ama niyang si Jacob sa Ehipto kasama ang kanyang buong pamilya. Mga 75 silang lahat. Kaya pumunta si Jacob at ang ating mga ninuno sa Ehipto. Doon sila nanirahan at doon na rin namatay. Dinala ang kanilang mga bangkay sa Shechem at inilibing sa libingang binili ni Abraham noon sa mga anak ni Hamor. Itunuloy ni Esteban ang pagsasalaysay sa mga pangyayari sa buhay ni Jose na dumaan sa paghihirap at pagdurusa sa Ehipto. Ngunit kasama ni Jose ang Diyos at hindi siya pinabayaan. Sa kanyang katapatan at matuwid na pamumuhay, sa kabila ng lahat ng masamang nangyari sa kanya, siya ay naitatag bilang tagapamahala sa buong Ehipto. At sa huli, mas naintindihan natin na lahat ng nangyari kay Jose ay para maikasatuparan ng Diyos ang pagliligtas ng lahi ni Abraham at ng mga Hudyo sa matinding taggutom. Sino nga sa atin na makakaintindi at makakaalam ng mga kaisipan at kaparaanan ng Diyos Ama? Basahin natin. Nang malapit nang matupad ang pangako ng Diyos kay Abraham, lalo pang dumami ang ating mga ninuno na naroon sa Ehipto. Dumating din ang araw na nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na hindi kilala si Jose. Dinaya ng haring ito ang ating mga ninuno at pinagmalupitan. Pinilit niya silang itapon ang kanilang sanggol para mamatay. Iyon din ang panahon ng isilang si Moises, isang bata na kinalugdan ng Diyos. Inalagaan siya ng kanyang mga magulang sa kanilang bahay sa loob ng 3 buwan. At nang napilitan na silang iwan siya, kinuha siya ng anak na babae ng Faraon at inalagaan na parang tunay niyang anak. Tinuruan si Moises ng lahat ng karunungan ng Ehipto at naging dakila sa salita at sa gawa. Dito natin mababasa kung paano naging alipin ang mga Hudyo sa Ehipto. Ipinanganak dito si Moises
na itinalaga ng Diyos na magpalaya sa mga Hudyo sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Basahin natin. Nang si Moises ay 40 taon na, naisipan niyang dalawin ang kanyang mga kababayang Israelita. Nakita niya na pinagmamalupitan ng isang Ehipsyo ang isa niyang kababayan. Ipinagtanggol niya ito at bilang paghihiganti, pinatay niya ang Ehipsyo. Sa ginawa niyang yun, inakala niya na mauunawaan ng mga Israelita na siya ang gagamitin ng Diyos sa pagpapalaya sa kanila. Pero hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, bumalik si Moises at nakita niya ang dalawang Israelitang nag-aaway. Gusto niyang pagkasunduin ang dalawa, kaya sinabi niya sa kanila, "Pareho kayong mga Israelita. Bakit kayo nag-aaway?" Pero itinulak siya ng lalaking nangaapi at sinabi, "Sino ang nagtalaga sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Ano, papatayin mo rin ba ako, tulad ng ginawa mo roon sa Ehipsyo kahapon?" Nang marinig ito ni Moises, tumakas siya at pumunta sa Midian. Doon siya nanirahan at nag-asawa, at doon din isinilang ang dalawa niyang anak na lalaki. Mababasa natin dito ang mga pangyayari sa buhay ni Moises, sa kanyang pag-alis sa Ehipto at pagpunta at pamamalagi sa Midian. Basahin natin. Pagkalipas ng 40 taon, may isang anghel na nagpakita kay Moises habang siya'y nasa ilang, malapit sa bundok ng Sinai. Nakita ni Moises ang anghel na nagliliyab sa mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita, kaya nilapitan niya ito para tingnan. Nang papalapit na siya, narinig niya ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Ako ang Diyos ng iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob." Nang marinig ito ni Moises, nanginig siya sa takot at hindi na nangahas pang tumingin. Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tanggalin mo ang iyong sandalyas, dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Nakikita ko ang mga paghihirap na tinitiis ng aking mga mamamayan sa Ehipto, at narinig ko rin ang kanilang mga pagtangis. Kaya bumaba ako upang iligtas sila. Ngayon humanda ka, dahil susuguin kita sa Ehipto." Dito natin mababasa ang pagpapakita ng Diyos Ama kay Moises at ang paliwanag kung ano ang kanyang gagawin para mapalaya ang mga Hudyo sa Ehipto. Basahin natin. Ito ang Moises na itinakwil noon ng kanyang mga kapwa Israelita na nagsabi, "Sino ang nagtalaga sa iyo para maging pinuno at hukom namin?" Pero siya ang sinugo ng Diyos na maging pinuno at tagapagligtas ng mga Israelita sa tulong ng anghel na kanyang nakita roon sa nagliliyab na mababang punong kahoy. Si Moises ang nanguna sa mga Israelita palabas sa Ehipto. Gumawa siya ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto, sa dagat na pula, at sa desyerto na kanilang dinaanan sa loob ng 40 taon. Ito rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, "Magtatalaga ang Diyos sa inyo ng isang propeta na katulad ko, na sa inyo rin manggagaling." Nang naroon na ang ating mga ninuno sa desyerto, si Moises din ang namagitan sa mga tao at sa anghel na nakipag-usap sa kanya sa bundok ng Sinai. At doon niya natanggap ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay para ibigay din sa atin.
Si Moises ang namuno sa paglaya ng mga Hudyo sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto at ibinigay sa kanya ang 10 kautusan na siyang ipinamahagi niya sa lahat. Basahin natin. Pero nang hindi pa nakakabalik si Moises galing sa bundok, hindi tinupad ng ating mga ninuno ang ipinagawa sa kanila ni Moises. Itinakwil nila si Moises bilang kanilang pinuno dahil gusto nilang bumalik sa Ehipto. Sinabi nila kay Aaron, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, dahil hindi namin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na nagpalabas sa amin sa Ehipto." Pagkatapos, gumawa sila ng Diyos-Diyosang kaanyo ng guya. Naghandog sila rito at ipinagdiwang nila ang gawa ng sarili nilang mga kamay. Sa ginawa nilang yun, tinalikuran sila ng Diyos at hinayaan na lang na sumamba sa mga bituin sa langit. Ganito ang isinulat ng mga propeta. Kayong mga Israelita, naghandog kayo ng iba't ibang uri ng handog sa loob ng 40 taon doon sa disyerto. Ngunit hindi ako ang inyong pinaghandugan. Dala-dala pa ninyo ang tolda ng inyong Diyos-Diyosan na si Molek at ang bituing imahen ng inyong Diyos-Diyosan si Rephan. Ginawa ninyo ang mga iyon upang sambahin. Kaya itataboy ko kayo sa kabila pa ng Babilonya. Dito natin mababasa ang pagsamba ng mga Hudyo sa ibang mga Diyos na isang mabigat na kasalanan. Ituloy natin ang pagbabasa. Sinabi pa ni Esteban, nang naroon pa ang ating mga ninuno sa desyerto, may tolda sila kung saan naroon ang presensya ng Diyos. Ginawa ang tolda ayon sa utos ng Diyos kay Moises at sa planong ipinakita sa kanya. Nang namatay na ang ating mga ninuno, ang kanilang mga anak naman ang nagdala ng tolda. Ang kanilang pinuno ay si Josue. Napasa kanila ang lupain na ipinangako ng Diyos matapos itaboy ng Diyos ang mga nakatira doon. At nanatili roon ang tolda hanggang sa panahon ng paghahari ni David. Hiniling ni David sa Diyos na pahintulutan siyang magpatayo ng bahay para sa Diyos para makasamba roon ang mga lahi ni Jacob. Pero hindi siya pinayagan kahit nalulugod ang Diyos sa kanya. Sa halip, si Solomon ang nagtayo ng templo ng Diyos. Ituloy natin ang pagbabasa. Pero ang kataas-taasang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na gawa ng tao. Katulad ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta, "Ang langit ang aking trono, at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Kaya anong uri ng bahay ang gagawin niyo para sa akin? Saan ba ang lugar ng aking mapagpapahingahan? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Saan nga ba ang karapat-dapat na siyang mapagpahingahan ng Diyos Ama, kundi sa puso nating mga naniniwala? Kaya naman ang banal na Espiritu ay ibinigay sa mga unang naniniwala nung pista ng Pentecostes at sa lahat ng naniniwala pagkatapos noon. Ganito ang nangyayari hanggang sa kasalukuyan. Basahin natin. Pagkatapos, sinabi ni Esteban, "Napakatigas ng ulo ninyo. Nagbibingi-bingihan kayo sa mga mensahe ng Diyos dahil ayaw ninyong sumunod sa mga sinasabi niya sa inyo.
Palagi ninyong kinakalaban ang banal na espiritu. Manang-mana kayo sa ugali ng inyong mga ninuno. Walang propeta sa kanilang kapanahunan na hindi nila inusig. Ang mga nagpahayag tungkol sa pagdating ng matuwid na lingkod ay pinatay nila. At pagdating dito ni Jesus, kayo ang siyang nagkanulo at pumatay sa kanya. Tumanggap kayo ng kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo sinunod. Dito ay binatikos ni Esteban ang mga Hudyo sa kanilang pagmamatigas at di pagsunod sa mga kautusan ng Diyos Ama, na siya namang ginawa ng kanilang mga ninuno. At sila rin ang nagpapatay sa anak ng Diyos na si Jesus. Ito ang tinutukoy ni Jesus nang ituro niya ang talinghaga ng ubasan. Basahin natin. Ang pagbato kay Esteban. Nang marinig yon ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila kay Esteban. Nangalit ang kanilang mga ngipin sa matinding galit. Pero si Esteban na puspos ng banal na espiritu ay tumingala sa langit at nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito. Sinabi ni Esteban, "Tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang langit at nakatayo si Jesus na anak ng tao sa kanan ng Diyos." Sumigaw ang mga miyembro ng korte at tinakpan nila ang kanilang mga tenga para hindi nila marinig ang sinasabi ni Esteban. At sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban palabas ng lungsod at binato. Hinubad ng mga saksing laban kay Esteban ang kanilang balabal at iniwan sa isang binatang ang pangalan ay Saulo. Habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya. Sinabi niya, "Panginoong Hesus, tanggapin niyo po ang aking espiritu." Pagkatapos, lumuhod siya at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag niyo silang papanagutin sa kasalanang ito na ginawa nila." At pagkasabi niya nito, namatay siya. Ang pagbabatikos ni Esteban sa mga Hudyo ay nagmumula sa banal na espiritu, at lahat ng sinabi niya ay totoo. Dito, imbis na aminin ng mga Hudyo ang kanilang kamalian, magsisi at magpakumbaba, ang mga tao ay nagmatigas pa, nagalit at pinatay si Esteban. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ano ang dapat nating gawin kapag narinig natin ang katotohanan? Hindi ba't dapat tayo ay makinig at mangilatis? Dahil tayo ay makasalanan, may pagkakataong ang mga tao ay may naibabatikos sa atin. Kung totoo ang sinasabi nila, dapat tayong humingi ng tawad at talikuran ang ating maling pamumuhay. Huwag nating tularan ang ipinakita ng mga Hudyo sa pambabatikos ni Esteban. Tandaan natin na ang pagbabatikos ng iba, kung totoo, ay nagbibigay pagkakataon sa ating humingi ng tawad at magbagong buhay. Tayong lahat ay sadyang makasalanan, kapatid. At ang tanging pag-asa nating mga makasalanan ay ang maniwala, manalig at sumunod kay Hesukristo. Habang may panahon pa, kapatid, lumapit tayo sa Kanya. At kung ikaw naman ay naniniwala na, kapatid, ipagdasal nating gabayan tayo ng banal na Espiritu sa ating daang tinatahak hanggang sa kamatayan. Nang sa ganoon ay maipakita natin ang ating pagsunod sa mga habilin ni Jesus
na siyang namatay para sa atin. Katulad ng sinabi ni Pedro sa ika-4 na kabanata ng Gawa, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lamang. Ito ay alay ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-7 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.